Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo. Isang malaking biyaya na patuloy mo kaming binibigyan ng buhay upang magkaroon ng pagkakataong magkaroon ng malalim na relasyon, malalim na pag-ibig sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos ng kabutihan. Panginoon, lumalapit kami sa iyo na may kababaang loob at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Linisin mo po ang aming puso na napuno ng kasalanan. Patawarin mo kami, O Lord, upang kahit bagyaman lang ay makapuspos ang banal na Espiritu at maunawaan namin ang iyong mensahe para sa Sunday Gospel. Dalangin ko, Panginoon, na makakarinig ng mabuting balita sa araw na ito, ibigay mo po kami ng karunungan, kababaang loob mapakinggan, at magkaroon ng pagninilay sa aming buhay, ang mabuting balita. Halika, Banal na Espiritu, lumuklok ka sa aming pagkatao, sa aming isip, sa aming puso, Panginoon. Panginoon, ang yabang lingkod ay gamitin mo lamang instrumento ng daluyan ng iyong mensahe. Ikaw ang maitaas at mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. At kayo din, Panginoon, in Jesus' name, ano man ang mga hadlang, ang mga pagsubok, ang mga kawalan ng pag-asa, ang mga negatibong iniisip, in Jesus' name, kinakasot ko, at hayaan mong mag-flow ang mga bunga ng banal na Espiritu. The love, the joy, the peace of mind, the kindness, the goodness, the self-control, Lord. The gift of the Holy Spirit, my Lord, the wisdom, knowledge. Give us the humility, Lord, to follow your will. Patuloy ka kumilos sa mga darating pang minuto, Panginoon. Nawa, ang mabuting balita ngayon magsilbing kagalingan sa aming mga karamdaman. Pagkaing spiritual, Panginoon, na makakabusog sa amin upang ang kasalanan na lumalapit sa amin ay aming matanggihan. Ang lahat ng ito'y dalayan ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, Isa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon day, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita na niya ang magkapatid na sila Juan, ang anak ni Zebedeo. Si Simon at si Juan, anak ni Zebedeo. Si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng dambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay panaganap ang mabuting balita araw-araw sa pamamagitan mo ng social media, kamukha po ng Facebook Live. Para kahit anong ginagawa natin, ay makakinig tayo ng Daily Gospel. Lalo na ngayon Sunday, no? Ang Sunday o itong linggo, para sa ating mga Katoliko ay para sa Diyos. And of course, ako po si Sister Angelica Dorde, isa pong Katoliko from Bulacan. At maraming salamat sa Panginoon, no? Ilang oras na lang matatapos na ang January 25, 2026. At ang Sunday Gospel po ang pagkaing spiritual na ating pagninilayan. So, ang ating pong pagbasa ay nagmula kay San Mateo. Chapter 4, verses 12 to 23. At ito po tungkol sa pagtawag sa apat na mangingisda. Kung so bibigyan natin ng senaryo ang mabuting balita, ay ang Panginoong Hesus ay naglalakad, no, po sa tabi ng lawa ng Galilea. Tapos nakita niya yung dalawang unang ilagad na tinawag niya, si Simon na tinatawag niya si Pedro at si Andres. At pagkatapos, nakita din niya si Santiago at saka si Juan. So, ito po yung mga unang alagad, no? Apat na alagad na kanyang tinawag. At sinabi nga po rito, tinawag niya ang apat na ito at anong ginawa? Sumunod kay Jesus. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, gagawin ko kayong mamalakaya ng tao. So, sumunod ka agad. Yung apat, iniwan nila ang kanilang bangka, ang kanilang ama, at sumunod kay Jesus. So ano po yung gustong ibigay sa ating reflection ng mabuting balita? Okay, kung bakit kita mo yung word na word for the day natin, superpower. Superpower, no? Parang ang sarap maging hero, maging, yung bang meron kang extra power, superpower na, yung bang pag gusto mong maging invisible, pwede kang maging invisible. Kung gusto mong maging pumunta sa isang lugar, pwede kang lumipad. Iba yung superpower, no? Hindi yung magic, no? Kumbaga isang yung kapangyarihan na pwedeng gawin para magawa yung imposibleng bagay. Kumbaga makikita natin ang tinawag ng Panginoong Hesus kasi 12 yung kanya naging mga alagad. Itong apat na to, ang trabaho nila ay mangingisda. Hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, simple ang kanilang buhay. Kumbaga sabi nga, isang kain, isang tuka. Kung hindi sila mangingisda, maglalaot sa dagat, wala silang kakainin, wala silang ikabubuhay. So, hindi biro ang pangingisda. Talagang yung buhay mo niyan parang isang paa mo nasa hukay Kasi syempre mabibigad ka sa araw, tapos pupunta ka sa laot, maaaring na lumakas ang alon, maaaring lumakas ang kung ano-ano, di po ba? So,
Masasabi po natin na ano siya yung hindi madaling trabaho ang mangingisda. Amen. Talagang pawis, init ang mararanasan. Pero bakit isda ang tinawag ng Panginoon? Ba't hindi siya tumawag na may mga mataas na pinag-aralan? Di ba? Tumawag siya ng abogado, ng doktor, ng accountant. Para matalino na, no? Para pagka, nangaral ang salita ng Diyos, matalino ang dating. Hindi po ba? Pero hindi. Ang tinawag ng Panginoong Hesus, una sa lahat, makasalanan. Pangalawa, ordinaryong tao. Hindi siya nagtawag ng mga kilalang tao. So, paano nagkaroon ng superpower itong mga mangingisda na to? Samantalang, ordinary lang sila eh. Di po ba? Ordinary lang sila sa lipunan. Ang Panginoong Hesus, siya ay nagkatawang tao para sundin ang misyon na ipinapagawa sa kanya ng Diyos Ama. At yun ay of course, iligtas ang tao sa kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang buhay. At of course, yung pangangaral ng salita ng Diyos, pagpapakilala sa Ama, pagbabalik loob, magbalik loob ang mga tao. Kaya po tayo merong gospel, may homily sa simbahan, may Bible, kasi isa lang ang mga niyan eh. Isa lang ang dahilan. Pagbalikin loob. Magsisi tayong mga tao sa ating mga kasalanan. Di po ba? Kasi, tayo araw-araw na ginawa ng Panginoon, paulit-ulit lang naman yung ginagawa natin sa ating buhay. Paulit-ulit lang yan. Di po ba gigising, kakape, kakain, tatrabaho, gaaral, o kung ano mang ginagawa natin for the day, mas matutulog. Kinabukasan, gano'n naman paulit-ulit yung ginagawa natin. So, yung ating power, yung ating lakas, ay napupunta sa mga trabaho natin, sa pag-iisip natin kung paano ba babayaran ng bills, paano ba pag-aaral yung mga anak, ano kakainin. Pero, sa dinami-dami ng tao sa mundo, marami talagang tao sa mundo, at iba't iba, hindi lahat pwede magkaroon ng superpower kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos. Kasi napakinggan na natin yung yung sinasabi nila na sa araw ng paghukom, di ba bubukurin yung bubukurin yung kambing sa tupa. Magkakaroon ng pagbubukod sa mabuti at sa masama. Tayo mga tao pare-pareho mga ginagawa natin, no? Araw-araw nagkakasala tayo. Pero pwede tayong maging kawangis ni Kristo when it comes to kapangyarihan. Kasi si Kristo, bakit pa ba niya kinailangan ng mga alagad? Di kaya naman niya mag-isa mangaral ng salita ng Diyos. Kaya naman magpagaling ng mga may sakit. Kahit siya mag-isa, kaya niya. Pero bakit kumuha pa siya ng mga walang pinag-aralan, ng mga mahirap, ng mangingisda, para maging sidekick niya? Para maging alagad niya. Kasi, kung ano yung merong kapangyarihan ng Panginoong Hesus, gusto niyang ituro sa mga alagad. Kung ano yung kapangyarihan na nagagawa niya, gusto niyang ibigay sa mga alagad. So, superpower ang ibinibigay niya o ibinigay niya sa mga alagad. Kaya nga ang mga alagad ay nakakapag-cast out ng demonyo, nakakapangaral ng salita ng Diyos, nakakapagpagaling ng may sakit. Kasi yung power ni Kristo, itinransfer, ibinigay. Kung ano ang meron ng ang Panginoong Hesus, ibinibigay niya sa mga alagad. Amen. Kaya once na tayo ay nagbalik loob sa Diyos, nagkaroon ng totoong pag-ibig sa Diyos, hindi na tayo ordinaryong tao. Extraordinary na. Bakit? Una sa lahat, umiiwas ka na sa kasalanan. Pangalawa, lumalapit ka na sa Diyos. Nagkakaroon ka na ng relasyon sa Diyos. Nagiging sensitive na kapag nakakagawa ng kasalanan. Hindi ka mukha noon, gawa ng kasalanan. Hindi na tinatablan ng konsensya. Di po ba? Kasi, pag talagang wala yung total surrender kay God, ano lang yan ordinary na sa atin na magsinungaling, ordinary na sa atin ang mainggit, magalit. Pero pag nasa Panginoon ka na, nagkakaroon tayo ng superpower.
At yun ang hindi natin mararanasan kung wala tayong relasyon sa Panginoon. Amen. Kaya nga tayo nakakapagpatawad na eh. Samantalang nung wala tayong relasyon sa Panginoon, hindi tayo makapagpatawad. Mahina tayo, talo tayo ng power ng kadiliman, ng demonyo. Pero since nakipag-isa tayo kay Kristo, isang bago nilalang na, wala na yung dating pagkatao, nagkakaroon tayo ng superpower na ay kahit sinaktan niya ako, patatawarin ko siya. At hindi madaling gawin yun. Sapagkat ang kalaban natin ay ating pride. Kaya nga tayo hindi makapagpatawad sa kapwa because of pride, because of ego. But once na na-defeat na natin yung ating pride, yung ating ego, sa tulong ng Diyos, hindi natin kaya mag-isa. Nagkakaroon tayo ng superpower. Kaya nga, di ba, si Kristo, nakakapag-cast out siya ng mga napopossess ng demonyo. Hindi ba? Ang napopossess ng demonyo, nanglilisik yung mata, lumulutang yung sa lupa, umiikot yung ulo, kakatakot, no? Yung napopossess, no? Pwede din tayong makapag-cast out ng demonyo. In what aspect? In a spiritual aspect. Kasi, may power na tayo kay God eh. So, paano gagawin natin? Gusto nating magalit? Siyempre, di ba, pag nagagalit tayo mga tao, nanglilisis yung mata natin, lumalaki yung boses natin, nagiging malakas tayo, nandiyan nagbabasag, di ba? Nandiyan nanununtok. Pero dahil na meron tayo superpower from God, from the Holy Spirit, kung ano may mapoposes na galit sa atin, makakasultan natin yun. Nagiging mahinahon na tayo, nagiging maunawain na tayo, nagiging mapagpatawad tayo. Amen. We can have the superpower from God. Kasi, ang ibinigay sa atin ng Diyos, hindi naman takot eh. Binigyan tayo ng kapangyarihan na na lumaban sa mga tuksong lumalapit sa atin na nagdadala sa atin sa kasalanan. Amen. Daig pa natin ang pinakamayamang tao sa mundo, pinakamakapangyarihan. Hindi ba? Kasi yung power na meron tayo, galing yun sa Panginoon. At yung superpower na yun, makakamtan lang natin yung una sa lahat kapag meron tayong humility. Hindi naman nilibigay ng Diyos yung superpower na yan sa mayabang eh. Diba? Sabi nga, itong mga alag na to, tinawag ito eh. At ano sabi ng Panginoong Jesus? Pwede kitang maging servant kung tatalikuran mo ang lahat sa buhay mo. Kung papasanin ang sariling krus. Kung kaya mong iwanan ng iyong ama, ina, mga kapatid, di ba? Ano ibig sabihin? Denial ng sa ating sarili. Saka palang papasok yung superpower na yan. Amen? Di ba nga dating nag-aaway kayo ng asawa mo, nagbabangayan kayo, nagmumurahan kayo, pero nung nagkaroon ka ng superpower from God, tahimik ka na. Hindi ka na nagmumura. Kumbaga, nakakaunawa na tayo. Amen. May wisdom na. May karunungan na. Amen. Sabi nga, may mga prutas, may mga fruit ang Holy Spirit. The love, the joy, the kindness, etc. Pero meron ng gift ang Holy Spirit. At pag meron tayong gift ng Holy Spirit, we have the superpower. At ano yung mga gift ng Holy Spirit? Yung wisdom, yung knowledge, yung fear of God. Amen? Kasi hindi lahat ng tao kayang gawin yun. Hindi lahat ng tao kayang talikuran ng bisyo. Hindi lahat ng tao kayang tumulong sa kapwa. Diba? Pero pag yun ay mga nagagawa na natin, dati, gahamon ka sa pera. Dati, palaganti ka. Pero ngayon, hindi na eh. Because, yung power, no? Natatransfer. Yung character ni Kristo, natatransfer yun sa tao. Kaya nga, diba, we have to be Christ-like. Amen? At yun ang kailangan. At ang mga alagad nito ay tinawag kasi may mission sila. Kung ano ang mission ni Kristo, dapat mission din ng mga alagad. At yun ay ipalaganap ang mabuting balita. Para magbalik loob ng tao. Kaya tayo, may mission din tayo. Kung mayroon tayong superpower, kailangan yung mission gumagana.
Di ba si Superman, si Darna, si Wonder Woman, anong mission nila? Bakit sila may power? Para ipagtanggol ang mga naapi. Tayo din. Hindi man tayo kamukha nila ng mga fictional na character, pero yung power na nagmumula sa Diyos, hindi biro yun. Kasi talagang total surrender. Amen. Nagkakaroon tayo ng superpower sa ating panalangin, nagkakaroon tayo ng superpower sa mga ginagawa natin. At lahat yun dahil meron tayong pinaghuhugutan ng kapangyarihan. Kumbaga kay Darna, yung bato, di ba? Pag sinubo ni Darna, tsaka siya, di ba, nagkakaroon siya ng pagbabago, lumalakas siya. Ganun din. Hindi man bato ang nilalagay natin sa bibig natin, pero yung kapangyarihan na nagmumula sa Diyos, yun nagbibigay sa atin ng superpower. Yung tipo bang may problema ka na, may sakit ka na, tapos nilayasan ka pa ng asawa mo, tapos pasaway pa yung mga anak mo, yung kapitbahay mo, pero makikita sa mukha mo yung peace of mind. That's superpower. May problema pero parang wala. Di po ba? Why? Kasi yung superpower na yan, ang mga ingredients na yan, pagtitiwala sa Diyos, pag-ibig sa Diyos, pag-asa sa Diyos. Kaya lumalakas tayo. Sabi nga, mahina man ang ating katawan, pero meron tayong tinatawag na fighting spirit. Lumalaban yung espiritu natin. Kasi, kailangan natin yung superpower na yan eh. Kasi ang kalaban natin ngayon sa oras na ito, ay mga spiritual. Diba? Mga espiritong nakasamaan. Spiritual battle. Yun ang totoong labanan ng buhay ngayon. Kaya kailangan natin ng superpower from God. Wag tayong makontento na, ay, nabubuhay na ako sa mundong ito hanggang sa tumanda na tayo, hanggang sa naging senior citizen tayo, na hindi natin nagawa ang misyon. Na ipalaganap si Kristo, ipakilala si Kristo sa ating pamilya, sa buong tao, lalo na ngayon na napakadaling ipakilala si Kristo through social media. Pero kung nahihiya tayong makita sa timeline natin, sa Facebook natin ang salita ng Diyos, wala tayong power. Duwag tayo. Bakit natin kinaduduwagan ang pagpapakilala at pagpapalaganap ng mabuting balita sa Panginoon? Pero pagka chismis, ang lakas ng power natin. Hindi ba? Meron tayong power. Bakit? Kasi Christ is a victorious God. Nanalo na eh. Tagumpay na si Kristo eh. Kaya na lang nanalo ang diablo sa atin kasi yung free will natin, ino-open up natin sa Kanya. Pero kung tutusin, talo na yung diablo. Defeated na siya. Noong time na muling namatay at muling nabuhay si Kristo, talo na ang diablo. Kaya lang siya nakakagulo ngayon dito sa mundo natin. Kasi nililibang niya ang tao na, wala pa yung muling pagbabalik ni Kristo. Dito muna ako, manluloko muna ako ng mga tao dito. Para hindi nila malaman na meron palang superpower na ibinibigay ang Diyos. Kaya huwag natin malitin ang ating sarili. Kahit anong profession natin sa buhay natin. Kaya may bahay ka, kaya basurero ka, kahit ano. Huwag natin titingnan na maliit. Kasi pwede niyang maging malaki. Na sabihin natin na isang attorney, tapos isang basurero. Okay, matalino yung attorney, makapangyari, mayaman. Pero itong basurero na to, full of wisdom. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. May pag-ibig sa Diyos. Siya may superpower. Kasi sa panahon na ito, talagang nabubuhay na lang tayo sa manghuling kabanata ng Biblia. Ang hinihintay na lang natin ay muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. At handa na ba tayo? Ginamit ba natin yung superpower? Sinasayang lang natin. Pwede naman tayo magpatawad, sinasayang natin. Pwede naman tayo wag mag-inggit, sinasayang natin. Pwede naman tayo magmahal sa Diyos. Magkaroon na rin. Sinasayang natin. Sayang yung superpower na yan. Amen. Ipanalangin natin na magkaroon tayo ng superpower na yan. Kasi yun ang magdadala sa atin na ang ating mga pangalan ay maitala sa Book of Life. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Kasi ang diablo, dumating yan sa mundo to kill, to steal, to destroy yung ating relasyon sa Diyos. Pero sabihin natin, no, in Jesus' name. Kaya ko to. Kasi nandito ang Panginoon eh. Hindi ba nandito siya? Kailangan lang natin i-activate, online, i-connect,
yung ating spiritual connection kay God. Di po ba? Kailangan lang yun. And it's not too late. Kahit sabihin natin ngayon lang tayo nakakilala sa Diyos, it's not too late. Kasi tinitingnan naman ng Diyos kung ano yung kasalukuyan eh. Diba? Lalo na kung naglilingkod na tayo sa Diyos. Pare, madre, preacher, lay minister, etc. Lalo na yung superpower. Dapat kasi yung pinapalakas. Pinapalakas yung superpower. Kasi ang power na yan ay kapangyarihan ng Diyos. Remember, makinig ang may pandinig, kapangyarihan ng Diyos. Hindi kapangyarihan ng demonyo, hindi kapangyarihan ng social media, hindi kapangyarihan ng magician, hindi. Kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag tayong matatakot kung ano man yung meron tayo ngayon. Kaya may sakit tayo, bedridden, broken relationship, kawalan ng pera, huwag tayong matakot kasi yung superpower na yan ang magbibigay sa atin ng lakas. Na habang may buhay, may pag-asa, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Amen. Nawa yung mabuting balita ngayon, ma-realize natin na lahat tayo tinatawag ng Panginoon. Minsan tinatawag tayo sa pagsubok. Biglang nagkasakit, biglang namatayan, biglang nawala ng trabaho, pagtawag pa rin yan. Kaya we should have the power, the superpower, para maging aware tayo na, ay ito, nagkasakit ako kasi pinabayaan ko yung sarili ko. Consequences to. Actually, pag nagkakasakit tayo, hindi yung parusa ng Diyos. Kasi wala pa yung parusa ng Diyos eh. Sa second coming pa yun. Sa araw pa yun ng paghukom, nabubuhay tayo ngayon na puro habag, puro pagkakataon, puro pagmamahal ang binibigay sa atin ng Diyos. Kaso, di ba? Ang isip natin, wala sa misyon. Sandali lang naman tayo din sa mundo eh. Hindi ba? Sandali lang. Saan yung misyon? Saan yung para kay Kristo? Saan yung para sa Diyos? Amen. So, kailangan natin na superpower from God. Sabi nga, kapag humihingi, bibigyan. Kapag kumakatok, pagbubuksan. Kapag humahanap, makakasumpong. Sana ganun tayo, no? Hinahanap natin ang Diyos. At napakabuti ng Diyos. Kung ibinigay niya ang langit kay Kristo, ang Ama, ibibigay din niya sa atin. Amen. Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Gusto ng Diyos na matupad yung kanyang unang plano. Kaya nga, di ba, nagkaroon kapalpakan yung ating mga unang magulang, si Eva at Adan. Hindi nila nagamit yung superpower nila doon. But, isa sa mga i-guide natin yung ating free will, ha? Yung free will natin, saan natin nagagamit? Sa kasamaan, sa kasalanan? Sayang. Kasi pag nakakilala na tayo sa Diyos, tayo naging tagasunod na ni Kristo, naglilingkod na tayo, dapat laging God's will. Lord, gusto kong gawin to, give me the superpower to decide according to your will. Yung nabubuhay na tayo para kay Kristo. Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Kasi kung mabubuhay tayo sa sarili natin, marami tayong gusto dito sa mundo. Hindi ba? Yung mga mata pa lang natin, makasalanan na eh. Kaya dapat, nagkakaroon na tayo ng pagninilay na matutulog ako mamaya, magigising pa kaya ako? Diba? Kaya importante na bago tayo matulog, nakahingi tayo ng tawad sa Diyos, nanalangin tayo. Kaya pagka nagising naman tayo sa panibagong umaga, ay blessing yan. Binibigyan na naman tayo ni Lord na superpower na labanan ang mga pagsubok natin sa buhay. At masarap lumaban sa pagsubok ng buhay kapag kasama natin ang Panginoon. Kaya dapat lagi tayo nakakarinig ng gospel. Kasi, yun ang magiging maintenance ng ating espiritu, ng ating kaluluwa, yung salita ng Diyos eh. Hindi ba para pag dumadating yung pagsubok sa atin, ay, teka, ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi sa gospel, sabi ng Panginoon, di ba lagi natin isip, ano yung sabi ni Lord? Ano yung gusto ni Lord? Dapat doon na tayo nabubuhay eh. Yung gusto na lang ni Lord. Kasi dapat doon naman, kung bakit dito pa lang sa lupa, napaghahandaan na natin yung kabilang buhay. Ibang buhay pa lang tayo dito sa lupa, parang nararanasan natin yung langit, kahit di pa tayo patay. Kasi yun naman talagang katotohanan, na nililibang lang tayo ng mundo. Kailangan natin maghanda. Wala sa edad, wala sa katayuan sa buhay.
Kailangan handa tayo. At hindi natin magagawa yan kung wala tayong totoong pagmamahal sa Diyos. Tandaan po natin, hindi tayo makakapunta at makakapasok sa langit kung hindi natin mahal ang Diyos. Na hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Lagi kong sinasabi, no, na sa dinami-dami ng utos ng Diyos, dun tayo sa pinakauna. Love God above all, with all our heart, soul, strength, and mind. Pag yan, nasunod natin yan, meron tayong superpower. Kaya na nating tumalikod sa kasalanan, at kaya na nating mangaral ang salita ng Diyos. Kaya na natin yon, di ba? Hindi ka na nahihiya kahit ilagay ka sa, halimbawa sa LRT, maraming tao, pagmamalaki mo na si Kristo. Kasi nandun na yung superpower. Hindi na tayo natatakot gumawa ng mabuti. Di ba? Naalala ko tuloy, no, minsan na, tayo daw mga tao, ang galing-galing natin gumawa ng paraan, pagkasamaan, pagkasalanan ang gagawin. Pero pagkabutihan, wala tayong paraan. Maraming dahilan. Totoo naman talaga yun. Amen. Kung kaya natin gumawa ng mga paraan para makagawa tayo ng kasalanan, kailangan mas kaya natin gumawa ng paraan para gumawa ng mabuti. Amen. And of course, ang sekreto niyan, pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Kasi dapat lahat ng ginagawa natin, may pag-ibig sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin, dapat nag-glorify ang Diyos. Diba? Sa lahat naman eh. Faith, hope, and love. Talagang pag-ibig makapangyarihan yan eh. Superpower ang pag-ibig. Kaya dapat yan ang tumutubo sa ating puso. Para kapag tinatawag na tayo ng Diyos, na maglingkod sa Kanya, in all aspect, in any way, hindi tayo naduduwag. Hindi tayo natatakot. Kasi ang takot galing na sa demonyo. Tanging fear of God lang ang pwede nating gusto ng Diyos na maramdaman natin. Kasi yung fear of God, gift yan ng Holy Spirit, tsaka dyan nagsisimula ang karunungan. Amen. Nawa, nakapagsimba tayo kanina, no? Superpower yan. Okay? Huwag kayo magsisimba ng online, no? Kung nakakapaglakad pa tayo, no? Punta tayo sa bahay ng Diyos, sa simbahan, bilang mga Katoliko, no? Minsan lang naman yun eh. 6 days ang ibinigay, hindi ba? Para tayo magtrabaho, itangi yung araw para sa Panginoon. Ang pananalangin, ang pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng salita ng Diyos, pagkakaroon ng superpower. Yan yung mga ways na pwede natin gawin para yung kapangyarihan ni Kristo maging kapangyarihan din natin. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin na meron pala kaming superpower. Kung patuloy kaming iibig sa'yo at susunod sa iyong kalooban. Walang kadawagan, walang kasakiman, mga kasalanan, kinamuhi, Panginoon. Pero salamat, Lord, mahal mo kaming mga makasalanan. Ang aming ginagawa lamang yung kinamuhian ang kasalanan. Pero Lord, give us the power, the superpower to heal yung mga puso namin na sugatan, superpower na magpatuloy ng pag-asa, pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Of course, I pray for Sister Maria May, at sa lahat ng tao, lahat sa amin, Lord, na bigyan mo kami ng superpower mula sa iyo. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, at diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. So maraming pong salamat. So, simulan na natin yung superpower, no? Kasi, ang gospel ngayon is pagtawag para sa mission na ipalaganap ang mabuting balita. Pakishare na lang po itong Sunday Gospel sa inyong timeline o sa inyong group chat. O kaya, ipakinig nyo sa inyong kapitbahay, sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan. Yun ay isang way ng pagmimisyon online, no? Napakadali talaga ngayon, no?
Sana we have the superpower na ipakilala, i-viral si Kristo sa social media. At ang ipagkakaloob po ni Lord ang January 26, 2026, Monday Gospel. Muli sama-sama po tayong magnilay ng salita ng Diyos bilang pagkain espiritual. Maraming pong salamat and to God be the glory.